may mga inanod na grasya, kawalan para sa mga may-ari. Pero pwede pang pakinabangan ng iba, lalo na ngayong panahon ng kagipitan at kalamidad. Ang mga inanod na basura sa Tulyahan River sa Valenzuela. Pera ang turing ng barkadahan nina Arcel, Louie at Aliman. Gamit ang kawayang may net at sima o hook sa dulo, inaabangan nilang anurin papunta sa net ang mga tinangay ng baha. Ito kasi mayroon naman siyang sima eh. Itong sima na to. Pag tumawid yan, pagtutulong-tulong namin atake. Nakakabingwit sila rito ng mga plastic container, lata, bola, meron pang helmet, pang motorsiklo. Pero ang talaga raw inaabangan nila yung mga inanod na appliances. Naabangan namin dito mga gamit yung mahalaga katulad ng rep, TV. Ang mga nakukuha nilang gamit, ibinibenta sa junk shop. Wala din naman gagawin sa bahay. Siyempre, kahit pa paano, di nalilibang na rin kami. Kahit pa paano, kikita pa rin. Si Michael naman, ang racket tuwing tag-ulan, paggawa ng kapote mula sa malalaking plastic bag na pinaglalagyan ng uling. Plastic. May plastic te. Kasi kailangan din ng ano to para kumita, ang dagdag kita tsaka protection sa ulan. May dala siyang gunting para tabasan ng lusutan ng leeg at mga braso ang plastic. Ang benta niya sa kada piraso ng plastic bag na kapote, 15 pesos. Para Angel Amidin. Pero ang pinakapatok pa rin talagang ibenta sa ganitong panahon, pagkain pa rin. Sariwa, prito, Shanghai. Mula Divisoria, tulak ni Mang Nicanor ang kanyang maliit na kariton para sumugod sa mga binahang kalye at iskinita sa barangay Acacia sa Malabon. Maglalako kasi siya ng iba't ibang klase ng lumpia. Wala ring kahirap-hirap si Mang Nicanor sa pagsigaw habang naglalako dahil meron siyang voice recording sa kanyang megaphone na nakakabit sa kanyang kariton. Ito yung lumpiang sariwa. Tapos ito naman tauge at saka Shanghai yung giniling. Mas masarap pag may tubig. Basta ganito lang, di malalim dahil madali lang paninda ko. Gutom yung mga tao eh. Pag regular na araw naman, abutin ako ng hanggang alas 3. Paglalako. Para protektado raw sa tubig ang kanyang mga paninda, tinatakpan niya ito ng plastic. May babaw pa rin sa labasan, boss? Mababaw na? Ang sarap! Ang sarap! Wala pang 2 oras, kumita na si Mang Nicanor ng 700 pesos. Tubong lugaw, tubong baha. Sandali lang to. Pag nakapunta nga ako dyan sa mga suki ko pa na iba dyan, sandali lang to. Abutin na to sa 2,000. Pangunahing lansangan naman ng Valenzuela City. Nagmistula ring dagat sa tindi ng buhos ng ulan nitong nakaraang linggo. Pahirapan na tuloy ang pamamalengke. Kaya ang mag-asawang Marites at Junjun ibinabiyahe mismo sa kanilang pedicab ang mga paninda nilang karne. Iba maaga yung laki ng tubig, nakatay na yung paninda namin, run out, kesa masira sa freezer, nilalabas na namin. Tsaka talagang walang mabila na pagkain doon sa, sa gawin namin. Ano ba yan? 170 na lang po. O, libre na isang tusking butido. Tikman niyo. O, 2 na raw. Salamat po. Paano sa drive?
Pero kapag sobrang taas na raw ng tubig, hindi na sila nangangahas pang sumuong. Pupunta na kami ng Malantay. Ano na doon, diretso na kami. Doon maraming tao. Dito talagang wala, totally hindi na. Parehas lang. Para ano naman makuha din ng mga tao. Kasi iba talaga kanina pag ano mo, minsan iba halos talagang 50 pesos lang binagbebentahan na rin eh. Yung pala binibigyan na lang doon. Dahil naman sa pag-apaw ng mga palaisdaan, si Mang Renerio nakalibre sa mga nahuli niyang bangus. Bangus! 80 lang 80 oh! Sakay ng bangka sa gitna ng baha, ibinibenta niya ang mga bangus. Buhay, siyempre, kailangan kumita ng pera sa hirap ng buhay. Kailangan maging matyaga at saka masipag para mabuhay ng maayos. Mahirap ngayon ang buhay. Lalo na pagbahaan ganyan. Kailangan mo laging gutom ang tao. 80 pesos kada kilo ang benta ni Mang Renerio sa kanyang bangus. Mas mura sa 90 pesos kada kalahating kilong bentahan sa palengke. Medyo maselan yung ibang tao. Ano po sinasabi nila? So, mahal daw. Sa panahon ng kagipitan, kailangan maging madiskarte. Mabuti na lang at sa ganitong mga pagkakataon, ang pagiging maabilidad nating mga Pilipino lumulutang. Ang sarap.